Glory to you, O Word of God, Lord Jesus Christ, King of endless glory, King of endless glory. If today you hear His voice, harden not your hearts. Glory to you, O Word of God, Lord Jesus Christ, King of endless glory, King of endless glory. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despise everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa lahat at welcome po tayo sa tahanan ng ating Jesus Nazareno, ang pambansang dambana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Let us contemplate and reflect on the gospel we have just heard. Jesus has given us a parable. Probably one might ask, what is a parable? A parable is a simile or metaphor. Ginagamit ito ni Jesus. Hindi para bigyan ng solusyon ang karanasan ng tao, kung hindi mag-iwan sa taong nakikinig kung ano ang gagawin niyang hakbang mula sa parable na kaniyang narinig. Ito ang rason kung bakit maraming bagay in the gospel about the parables of Jesus. Today's gospel speaks of two men praying in the temple. One is a Pharisee, the other is a tax collector. May kapagkapareho sila. They focus on their own self-righteousness. Parang tayo. Tayo rin kasi tax collector at tayo rin ay Pharisee. When we come inside the church, ano yung ating ipinapanalangin? Ano yung ating hinihiling sa Diyos? Ano yung ating dinadala sa Kanya? All of us, in one way or the other, experience to be like a Pharisee and a tax collector. In what way? Let us put these things in order.
Let us focus on a Pharisee for a while. Ang Pharisee ay nagdarasal. Hindi isang paraan ng komunikasyon sa Diyos, kung hindi parang nagsasabi siya ng kaniyang spiritual resume. Ano po yung spiritual resume? Narinig natin. Oh God, I thank you that I am like the rest of humanity. Tagalugin natin. O Diyos ko, nagpapasalamat ako, hindi ako kapareho ng iba. Ayun ang unang resume niya. Siya daw ay kakaiba. Sinasabi niya sa Diyos, hindi ako kapareho ng iba. Diba ganun din tayo naman eh. Buti na lang hindi ako kapareho noon. Hindi ako kapareho noon. Palagi nating putting ourselves apart from the rest of humanity. Parang gusto nating sabihin, lagi tayong kakaiba. Ano pa yung nandoon sa loob ng kaniyang spiritual resume? I am not greedy. I am not dishonest. I am not adulterous. Very perfect. Diba? Hindi ako sakim. Hindi ako liar. Hindi ako adulterous. Kumbaga yung kaniyang resume na sinasabi sa Diyos, ako'y mabuti. Ako'y sumusunod. Nagbabayad ako ng aking ikapo. Nagpa-fasting ako ng 2 beses sa isang linggo. Kasi ang normal, 1 beses lang sa isang linggo, pero siya, bilang Hudyo, ginawa niyang 2 bilang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo noong panahon na yon. Lahat ng iyo'y mga bagay na mabuti. Lahat ng iyo'y ginagawa niya bilang tagasunod, bilang isang Hudyo na nananalangin sa loob ng templo. May masama ba? May masama ba sa ginawa niya? Gayong pinepresent lang naman niya ang sarili niya sa Diyos. Anong banda ang masama doon? Makikita natin ito sa pamamagitan nung kabilang bahagi. Ano yung kabilang bahagi? Ang tax collector. Ang prayer ng tax collector ay only 7 words. Natandaan po ba ninyo ano yung 7 words? O God, be merciful to me, a sinner. Mula sa napakahabang resume na sinabi ng Pharisee doon sa isang 7-word sentence na sinabi ng tax collector, O God, be merciful to me, a sinner. Hindi nga siya makatingin eh. Hindi nga siya makatitig sa Diyos. Siya'y nakayukong nagdarasal. Ano ang sabi ni Jesus? Umuwing kinakasiyahan ang tax collector. Hindi yung una, dahil sa pagharap sa Diyos, we do not present our spiritual resume. We do not present to God kung ano yung ating nagawa. Bagkus sa kabila ng ating tagumpay, sa kabila ng magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay, bumabalik at bumabalik tayo sa Diyos at humihingi ng kapatawaran. Dahil tayong lahat ay makasalanan. Ano ang gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo? Ito yung authenticity versus
performance. Mas gusto ng Diyos ang authentic na tao kesa sa nagkukunwari o nagpe-perform sa kaniyang harapan. Authentic yung tax collector dahil alam niyang kahit sino ang magsabi, ang tax collector ay makasalanan. Kaya sa harapan ng Diyos, buong-buo sa kaniyang puso na tanggapin na siya'y makasalanan. Whereas the Pharisee is just performing. Anong pipiliin natin? To be authentic in the eyes of God or to perform in the eyes of men. Dahil at the end of the day, nababasa ng Diyos ang laman nito. Hindi mahalaga ang external performance, ang mahalagay katotohanan ng puso. Baka kasi po, akala natin we are becoming authentic, pero along the way, tayo pala'y nagpe-perform lang. Nakukuha niyo po ba ibig kong sabihin? Baka kasi tayo ay cosplayer lang. Ano po ba yung cosplayer? Costume player. Baka nagsusuot lang tayo ng damit just to perform that we are religious. Pero at the end of the day, tayo pala'y nagkukunwari lang sa ating puso. Baka ako cosplayer lang. Baka nagsusuot lang ako ng pangpari pero hindi pala totoo ang aking puso at isip sa aking pagmamahal sa Diyos. Yung mga nagbabasa na nakaputi, nakita ko tuloy kayo kasi nasa harapan kayo eh. Baka nakaputi lang kayo kasi you are just performing a task. Pero baka pati yung binabasa ninyo, hindi nyo na ilalagay sa inyong puso. Baka pagkatapos nito, tapos na ang performance and you go back to your old life. Baka pati yung mga collector na nakikita ninyo, they are just performing. Diba? Pero when you perform without a heart, nagiging obviously, hindi ito makatotohanan. Baka nagko-cosplay lang ako. Sa mga nanay, baka nagko-cosplay lang kayong nanay. Pero sa puso ninyo, galit na galit kayo. Sa mga tatay, ganun din. Sa lahat ng empleyado, baka nagko-cosplay lang din tayo. Baka ginapakita lang natin na tayo'y tama sa paningin ng tao, pero sa likod naman, hindi totoo yung ating ginagawa. Kaya ang gusto ng Diyos sa Ebanghelyo'y pagpalain yung totoong taong bukas ang puso sa inspirasyon ng Diyos. Tinuturuan tayong maging humble, the humility that God expects from us, na kahit na anong resume ang iyong magawa sa buhay, babalik at babalik pa rin tayo sa kababaan ng pusong nais mangyari ng Diyos sa atin. Kaya po iniiwanan tayo ngayon ng Diyos ng being right versus being humble. Pwedeng palagi kang tama. Pwedeng palaging husto ang iyong ginagawa at hindi ka nagkakamali. Walang problema doon. Pero kung sa kabila ng pagiging tamay, wala naman tayong kababaang loob, ito'y nagiging pagyayabang na. Ito'y nawawala na ng saysay
dahil ang itinataas natin ay ang ating sarili na sa harapan ng Diyos instead of being a sinner. Dahil anuman ang mangyari sa buhay, lahat tayo'y makasalanan na nangangailangan ng patawad, ng awa at habag at pag-ibig ng Diyos. Malayo man ang ating marating, mataas man ang ating naakyat na, babalik at babalik tayo sa simula na lahat tayo'y dapat nakatungtong sa lupa. Huwag tayong mag-perform. Maging tunay tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.